Ayan. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa iyo, partner, Binibini. Magandang hapon, Ginoong Magda Raog. Okay. Siyempre, hindi natin kakalimutan batiin ang mga narito. Magandang hapon sa ating lahat, Ramonians. At sa mga nakatutok sa ating FB Live ngayong hapon. Bago natin simulan ang programa, huwag natin kakalimutan na i-like, i-share, at i-follow ang FB page ng Ramon Magsaysay Supreme Secondary Learner Government o tinatawag na SSLG at ang page ng RMHS Kagawaran ng Pilipino. Gayon din ang ating FB Live ngayong hapon, kaya huwag kayong susukot, huwag kayong magsasawa na manood sa atin para sa ating gagawin na pampinit ng palatuntunan ng buwan ng wikang pambansa. Ayan. So, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, lalo na sa aking mga mag-aaral na nanonood ngayon. Magandang hapon din sa aking makakasama ngayong hapon, Ginoong John Patrick Magdaraog. Okay, magandang hapon din sa iyo at mas maganda ka pa sa hapon, Binibini Angeles. Ay, binuna mo pa ako. Sige. Ayan, sa aming mahusay na pinakamamahal na punong guro, Ginoong Jean T. Pangilinan, kasama ng mga puno ng kagawaran, mga dalubguro, mga kapwa ko guro ng mataas na paaralang Ramon Magsaysay, mga magulang, at lalo na ng ating mga mahal na mag-aaral. Isang mapagpala at maligayang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdalaw sa ating programa, bagamat medyo huli na tayo, pero may sasagawa pa rin natin ng maayos ang ating pampinit na palatuntunan. Pero syempre, nandyan kayo para makiisa at ipagdiwang ang ating buwan ng wikang pambansa. Tama ka dyan, Ginoong Magdaroog. At isang mapagpalang hapon din sa lahat ng mga guro na nanonood ngayon sa ating FB Live. Ako si Binibining Charlene P. Angeles mula sa Kagawaran ng Pilipino, guro sa Baitang 8. At ako naman si Ginoong John Patrick Agustin Magdaraog mula sa Kagawaran ng Pilipino ng Baitang Siyam. At kami ang inyong tagapagdaloy sa hapong ito. Ayan. Noong buwan nga ng Agosto ay ating ipinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa na may temang Pilipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan at seguridad. At inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ngayong hapon nga ay ating paparangalan ang mga nagwagi sa mga inihandang patimpalak ng kagawaran ng Pilipino. Tama ka dyan, Binibining Angeles. Batid kong sabik na ang lahat para malaman kung sino nga ba ang mananalo o magwawagi. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Ating simulan na. Naglag si John. Okay. Ayan. Upang formal na buksan ang programa, ating bigyang pugay ang pambansang watawat ng Pilipinas sa pag-awit ng makabayang awit na kaagad namang susundan ng panalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
And muli, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, dear Ramonians. Sa puntong ito, ating pakinggan ang ating masigasig at mabait na kapwa ko guro sa Kagawaran ng Pilipino. Palakpakan natin, walang iba, ang tagapangulo ng Buwan ng Wikang Pambansa, Ginoong John Robert Justo. Ayan. Maraming salamat, Ginoong Patrick at Ma'am Charlene. Sa ating mga live viewers natin ng mga mag-aaral mula grade 8 and grade 10 mo, karamihan ng ating mga mag-aaral, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ganon din sa ating punong guro, Sir Jindy Pangalinan, at bilang kinatawan ngayong araw dahil wala si Ma'am Lynn, mapagpalang hapon din Ma'am Lynn. Sa mga kapwa ko guro na nanonood ngayong araw, mga mag-aaral, mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam naman natin na nagdiriwang ang buwan ng wika tuwing buwan ng Agosto. Palagi at lagi nating tinatalakay ang halaga ng paggamit nito at patuloy na pagpapayaman ng wikang Pilipino kasabay ng mga wikang katutubo. Binibigyang pansin ng tema ng buwan ng wika ang paggamit ng wikang Pilipino sa iba't ibang mga larangan. Tayong mga tao, lagi natin ginagamit ang wika saan mang sulok ng mundo upang tayo ay maunawaan ng ating kapwa. Ngayong buwan ng wika, nawa huwag lamang nating bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang mga taong nagtaguyod upang tayo ay magkaroon ng wikang pambansa. Sapagkat ang wika ay tunay na makapangyarihan, lalo na sa pagpapalaganap ng kaalaman at kahusayan. At sa ating paaralan, kultura ang kahusayan, kultura ang paggamit ng wika, kultura ang pagbibigay halaga sa wikang Pilipino. Lubos akong nagagalak sapagkat pinili ninyo kaming samahan sa kabila ng mga samut-saring okasyon na pwede ninyong daluhan. Sa mga mag-aaral, naway patuloy nating ipagmalaki ang wikang pambansa, patuloy nating gamitin ang ating sariling wika. Muli, bilang kinatawan ni Ma'am Lynn, ang aming puno ng kagawaran, isang mapagpalang araw sa ating lahat at naway samahan nyo kami at tunghayan ang mga nagwaging mga mag-aaral na sumali sa iba't ibang mga patimpalak na inulunsad ng ating kagawaran. Muli, maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ayan, tunay nga na ang wika ay makapangyarihan. Dahil dito, tayo ay nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Maraming salamat, Ginoong John Robert Justo, ang tagapangulo sa programang ito. Muli, Ramonian, sa lahat po ng ating tagapanood, inaanyayahan na i-like, i-share at mag-comment sa ating FB Live upang mas marami po ang makanood sa ating programa ngayon. Maraming salamat din sa mga nagko-comment sa ating comment section, sa mga grupo na sumusubaybay sa ating FB Live ngayon. At shout out din pala sa mga estudyante ko na nakasubaybay dito sa ating FB Live. Siyempre, hindi ako magpapatalo dyan, no? Binibini. Ako rin shout out sa mga estudyante ko ngayon, lalo na sa grade 9, at sa mga grade 10 students na rin ngayon. Kaya ngayon naman, kilalanin na natin ang mga nagwaging mag-aaral sa iba't ibang patimpalak. Tinatawagan ko ng pansin ang aking mabait na kaibigan at kapwa-guro sa Kagawaran ng Pilipino, Ginang Daisy May B. Palangdan. Ayan, mukhang may problema ata tayo, partner. Wala yata ang aking kaibigan. Tama ba ako? Sabi niya kanina ay nagkakaproblema daw siya sa kanyang internet. Yan talaga eh, no? Pag naulan, nawawala ang internet. Sa iyo ba, partner? Buti may internet ka. Kauna-unahan natin problema. Ano yon, Sir Patrick? Buti may internet ka ngayon. Oo, kanina, medyo nagkakaproblema din ako. Pero ginawan ko ng paraan. Dahil sa tulong niya ng GCash at Globe. Ayan, salamat GCash, not sponsored. Okay. Ayun nga, Sige, kilalanin na natin siya. Sige, tayo na lang, no?
Total, Sige, no Sir choice naman tayo. Tayong dalawa na lang. Okay, Walang sige. tayo, Sir Patrick. Ang gagawin lang natin ay magpapakilala ng mga ng mga nagwagi. Ikaw talaga. Ayan. Ayan, sige, tayo na lang ang magpapakilala. Handa na ba ang mga Ramonians? Sige, kung handa na kayo, mag-heart reaction nga lahat, kung talagang handa na. At mag-comment kayo kung sino sa tingin ninyo ang panalo. Kung may mga kakilala kayo, i-mention nyo na. Kung may mga kaibigan kayong sumali doon sa anumang patimpalak, i-mention nyo na para at least hindi huli ang kaibigan natin. Kaya naman, narito ang mga natatanging mag-aaral na nagwagi sa mga iba't ibang patimpalak ng kagawaran ng Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat! Ako, si Athena Gwyneth E. Bernardino mula pa itong 8 pangkat Einstein. Nais mo bang makinig sa isang maikling kwento? Kung gayon, ilalahad ko sa iyo ang sarili kong kathang maikling kwento na pinamagatang Kung Bakit May Walong Wika. Noong sinaunang panahon, may isang pangkat etniko ang namumuhay sa kapuluan ng Los Filipinas. Ang grupo ng habagat. Maunlad ang pamumuhay ng mga mamamayan dito dahil sa masaganang ani. Sariwang likas yaman tulad na lamang ng yamang mineral at yamang dagat na makasusuporta sa pangangailangan ng katutubo. Subalit, ang kapuluan ay pinaliligiran ng panganib dahil sa malalim na karagatan at nagtataas ang bulabundukin. Dito namumuno si Haring Solomon at Reyna Luz Biminda, kasama ang kanilang kambal na anak na sina Bayani at Agustin. Kahit pa sila'y kambal, lamang pa rin ang pagkakaiba nilang dalawang magkapatid. Si Bayani ay kadalasang natatawag na duwag at lampa. Subalit, siya naman ang pinakamatalino sa grupo. Siya ang tagapayo ng kanilang ama at kanang kamay na rin ni Haring Solomon sa pamumuno. Bukod dito, tinitingala rin siya ng mga katutubo dahil pinamamahalaan niya ang mga shaman. Sa kabilang dako, ang kapatid niyang si Agustin ay kabaligtaran. Ito'y matikas at magiting. Kinikilala siya bilang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang pamunuan. Noong bata pa lamang siya, sumugod ang kagimbal-gimbal na tigre sa kanilang tirahan. Pumasok ito sa loob ng kanilang bahay. Nasaan na may pinagmamalaki niyong si Agustin? Labanan niya muna ako at sa kanya mapapatunayan kung siya na ang pinakamalakas sa Los Filipinos. Nang marinig ang sigawan ng kambal na si Bayani, ay puno ng tapang itong lumabas sa kwarto. Narito ako! Tignan natin kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Sabay indayog ng nagngangalit na suntok. Isang sapak lamang niya ay napatumba na ang tigre. Isang gabi, napagpasyahan ng magkapatid na mangaso sa kagubatan dahil na rin sa lumalaganap na kagutuman sa Los Filipinas. Nagkukulang ang kanilang supply dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Habang nagsisimula sa paglalakbay, natahimik ang dalawa dahil tila'y paikot-ikot na lamang sila sa gubat. Bayani, hindi ba't matalino ka? Hanapin mo naman ng daan pa uwi sa bahay. Saan ni Agustin? Ayun nga ang ipinagtataka ko. Nadaanan na natin ang lahat ng alam kong lugar upang makauwi, ngunit paulit-ulit lamang na dito tayo napupunta sa parehong puno.
Maghiwalay na lang tayo. Pumaroon ka sa kabilang daan at dito naman ako. Balikan natin ang isa't isa kung sakaling mahanap natin ang daan pa uwi. Huwag mong kalilimutan ang bilin kong ito, Agustin. Sabi ni Bayani. Sang-ayon ako riyan. Tara na't simulan ang paglalakad sapagkat malapit nang lumitaw ang araw. Siguradong nag-aalala na si Inay at Itay sa atin. Sa kabutihang palad ay nahanap ni Agustin ang daan pa uwi. Nakalimutan niya ang bili ni Bayani dahil na rin sa pagod. Nagkagulo ang mga tao nang mawala si Bayani dahil nawala ang kanilang tagapagpayo ukol sa pamamahala. Sa kabila ng mga kapahamakang naghihintay sa kapuluan, ginawa nila ang lahat ng makakaya upang hanapin ang mahal nilang si Bayani. Bayani! Bayani! Nasaan ka na ba? Libo-libong tao ang nasawi sa paghahanap sa kanya. Ngunit sa kasamang palad, ay hindi pa rin nila mahanap si Bayani. Dahil sa maramihang paglalakbay, natuto ang mga katutubo ng iba't ibang wika mula sa iba't ibang lugar. Nang bumalik ang mga tao sa Los Filipinas, ibinahagi nila ang kanilang kaalaman at inialay nila ang nilalamang ito sa kanilang mahal na prinsipe. Dito nila nadiskubre ang 8 pangunahing wika. Ang Tagalog, Waray, Cebuano, Pangasinense, Kapampangan, Hiligaynon, Ilocano, at Bicol. Nariyan na nagtatapos ang aking kwento. Ang aral na natutuhan ko sa aking kwento ay huwag uugaliing maging makasarili at laging iisipin ang kapakanan ng kapwa-tao. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Magaling! Hanggang sa muli! Paalam! Ayan, napakahusay. So, ang ating napanood, Ramonians, ay si Athena Gwyneth Bernardino, ang nagwagi ng unang gantimpala sa masining na pagkukwento. So, siya ay mula sa Baitang 8, pangkat Einstein. Ayan. Alam mo, partner, sa pagkukwento niya, parang pwede siya maging teacher. Tama. Kasi Tama ka parang dyan, sir. kwento tayo ng mga iba't ibang kwento, pero siya may buhay eh. Siya may damdamin. Siya yung parang all-in-one na eh. Pero tayo parang nasa level 1 pa lang, di ba? Ibig sabihin ay tunay nga na napakatalintado niya, Sir Patrick. Oo, napakagaling, napakahusay. Bata pa man, pero may ibubuga na. No, partner? Sana tayo din na ganun. So, mapapasana all na lang tayo. Sana all. Hashtag sana all. Kaya sa mga nanonood, huwag niyo kalimutan, batay sa napanood ninyo, anong hashtag na ibibigay ninyo kay Athena Gwyneth Bernardino. Sige, mag-comment kayo, lagyan niyo ng hashtag. Pwedeng hashtag magaling, hashtag mahusay, anong gusto niyong salita. Basta positibo. Okay? Ayan, sige, pwede silang mag-comment sa ating comment section. Ayan, sige, mag-heart. Ayon kay Ansherina Hamotilio, hashtag sana all. Oh, hashtag sana all. Next, kay Dayan Sydney Rabang, hashtag teacher na yan. In the future, malay natin, no? Tama. Yes. Next naman, ayon kay Giancarlo Cordova, hashtag maganda, mahusay pa. Ayan, napakahusay. Parang may pagtatangi atang nagaganap. No? Oo nga. Para Sa next, tingin ko ay parang admirer niya ata yung nag-comment. itago na lang natin sa pangalang yun. Tama? Yun. Okay, next. Halimbawa, hindi natin nakita yung pangalan. Kunwari hindi natin nakita. Next, Oo. kay Miley
basa dito, Miley Gem. Hashtag beauty and brain. O, isa pa to. Nako. Sige, next. Kay Vince Kenrich Bonode. Hashtag, grabe ka na, Athena. Ayan. So, shout out din sa ating dalubguro sa ikawalong baitang, si Ginang Jesus Bien. Ang sabi niya ay hashtag ang ganda at ang husay pa. Ang galing na storyteller. Opo, ma'am. Napakahusay talaga. Wala kaming masabi. Kahit kami napanganga habang nanonood. Next, galing naman kay Alvin Bernardino. Siguro, hashtag Ayun. proud God ear. Ayan. Maraming salamat po dahil nagkaroon po kayo ng anak na isang mahusay at magaling na magkwento para sa lahat. Palakpak po tayo sa mga nanonood. Palakpakan po natin dahil nanonood yung tatay. Ayan, hashtag proud. Na proud. Hindi lamang yung guro ni Athena, gayon din ang kanyang mga magulang. True. Next. Kay Ayan. Ash Kenster. Hashtag Basta IKF. yun. Ayan. Basta yun na yun. Apelido mo. Ama, siyempre hindi lang yan ang ating masusubaybayan sa tagpong ito. Okay? Marami pa. Handa na ba ang lahat? Alam kong handang-handa na. Kung handa na, mag-like reaction tayo sa ating live ngayong araw. Sige, ano na ba ang next natin? Binibining chat. Ayan. So, sunod naman ay ang mga nanalo or mga nagwagi din na sa unang gantimpala sa ating poster slogan. Ayan. Ating tunghayan at tignan ang kanyang gawa. At obra. Ayan. Tignan nga natin. Tayo nga ang humusga nito, partner. Tusgaan nga natin. And wait lang, i-zoom ko muna, partner. Sige. Ayan. So, sa gitna ng larawan, sa kanyang poster slogan, ay makikita natin ang salitang wika. Sandata, kasalukuyan, daan, ano to? Oo. Karunungan ng Pilipino. Yan, tama ba ako nang nababasa, Sir Magdaraog? Naniniwala naman ako sa iyong kakayahan, binibining chat. Dahil malabo rin ng aking mata. Kung ano man ang iyong nabasa, alam kong tama yun. Okay, pero kitang-kita no na nasa gitna ang wika, na kung saan wika ang ating pangunahing pamagat ngayon o yung parang bida sa kwento natin ngayon. Tama? Yes, Sir Yun. Patrick. At alam mo ba, Sir Patrick, kung sino ang may gawa niyan? Sino? Estudyante ba natin yan? Walang iba Para- kundi si Athena Gwyneth Bernardino. So siya rin ang nagwagi sa ating poster slogan. O di ba? Hindi lang siya talentado sa masining na pagkukwento, gayon din sa kanyang pagguhit. Napakatalentado niya. Patrick. Pinagpala talaga. Kumbaga, So siya ang nagwagi sa unang gantimpala sa poster slogan. kumbaga pinagpala na siya, no, partner, kasi nung nagsabog ng talento ang Panginoon, sinala niya na siguro lahat. Nasa una siya. Siguro tayo Diba? ng panahon nagbigay ng talento ang Panginoon, tulog yata tayong dalawa. Okay, pero Okay. napakagaling mo. Parang bihira yun sa isang estudyante, no, na may talento sa pagbigkas at may talento rin sa pagguhit, no? 2-in-1, kumbaga. Tama ka Kaya- dyan, Sir Patrick. So, kilalanin na rin natin ang nagwagi sa ikalawang gantimpala para sa poster slogan. Ayan, tignan natin ang kanyang gawa. Tingnan natin. Ayan. So, zoom na Ito. lang uli natin, Sir Patrick. Okay. So, ang yan. kahalagahan daw ng wika ay katumbas ng katarungan. Kumbaga ito,
Ayan. So, siya ay Pero, ka-apelyido ko, Sir Patrick. no? Ano? Ano yun? Ano yun? Ikaw muna. Sige, sabi ko parang sa akin, maganda siya, simple, pero parang ikaw mismo ang titingin ay mapapaisip kung ano yung gusto niyang iparating sa atin. Ikaw, ano bang sa tingin mo? Ano bang nais iparating niyan sa atin? Yan, Sir Patrick. Ito ay simple pero malawak yung ibig niyang sabihin. So Mm-mm. yan ay gawa ni Chelsea May Angeles. Siya ang nagwagi ng ikalawang gantimpala o ka-apelyido ko, Sir Pat. Baka kamag-anak mo yan, Angeles. partner ako. May talento ka rin yatang tinatago na hindi mo pa pinapakita sa amin. Ay, wala akong ganun. Wala. Ako Wala na ba? nagsasabi. Okay. Sige. Maraming salamat sa pangalawang nagwagi. Ikatlo. Tignan natin to. Ayan, siya naman ang nagwagi sa ikatlong gantimpala. Siya ay si Francesca Diana ng Baitang 8 Pangkat Charity. Ayan, so ang aking advisory class. O, di ba? Anong nangyayari sa akin, guys? Ayan na. Nagbana pala sa iyan. Binibining siya kasi ikaw ang advisor. Ayan naman, napakaganda. No? Parang family oriented ang nais niyang ipahiwatig sa atin. Oo, na parang ipinagtatanggol niya ang wika, Sir Patrick, kasi meron siyang kamao dyan sa gitna. Tama? Tama. Nakasama niya ang kanyang Pamilya. pamilya. Kumbaga, Ayan, so the yan family that tama. Yan ay base lamang sa ating pagkakaintindi at sa ating sa ating paningin. Tama, Sir Patrick? So, siya ang nagwagi sa ikatlong gantimpala. Pagbati sa lahat po ng nagwagi sa poster slogan. Ayan. Palakpakan natin sa mga nanonood ngayon. Palakpakan natin. Mag-comment ng clap para at least talagang sinusuportahan natin ang ating mga nagwagi. O, ano na tayo, partner? Okay, isunod na natin kung sino nga ba ang nagwagi sa spoken poetry. Ayan. So, ating tunghayan, panoorin natin ang spoken poetry ni Ray Nicolay B. Bass mula sa Pangkat Amity Baitang Siyam. So, bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ng Agosto, sa bansang kayamanan ng wika'y kinikilala at inaamo, ako'y narito, humihipo ng mga salita, tumutunghay sa katutubot wika, sa wika ng kapayapaan, seguridad at katarungan aking hinihimay. Ipinagmamalaki ang wikang Filipino, yaman ng bansa, kayamanan ng puso. Sa bawat letra tunay na hulugan, nagmumula ang pag-asa, lakas at giliw. Mga kababayan, aking handog ang salaysay tungkol sa pag-ibig sa wika, kayamanang di mapapantayan. Si Gat Rizal mismo ay nagpahayag na mahalagang yakapin ng wika tulad ng araw sa liwanag ng Mayo. Chabacano, Arta, Tibuli at Tausug. Ibatan at marami pang ibang wika ay di dapat sa isip ay usug. Bawat tunog, bawat letra may kwento at kahulugan. Ng ating lahing matibay, pag-ibig sa wika'y ilalaban. Sa dakilang wika ng ating lahi, tayo'y magsalaysay. Mga kwento ng pagmamahal, hindi malilimutan kailanman. Pinagmamalaki natin mga katutubong salita. Sa bawat tibok ng puso, ito'y nagsasalita. Sa pagsasalita nito, kultura'y nagbibigay buhay sa iba't ibang reliyon, pagkaiba-iba'y pinaiiral. Ang wika, simbolo ng pagkakakilanlan. Nagbibigay pugay sa lahi, nagdudulot ng kapayapaan. Sa pagbigkas ng mga salita, sa bawat pangungusap, naririnig ang hibik ng mga pusong uhaw sa kaalaman. Wika ng kapayapaan, nagbubukas ng pintuan. Sa mas mainam na kinabukasan, walang hidwaan. Seguridad, inklusibong katurungan mga adikain. Sa mga wika'y nahahanap ang mga gabay, mga tuntunin. Komunikasyon ng pwersa ng seguridad sa bawat sandali upang ang mga mamamayan sa panganib ay maiwasan ng ganap. Sa paghahanap ng hustisya, wika'y kasama.
patas na pagtrato sa lahat, walang kinikilalang mataas o mababa. Kwento ng mga individual sa wikay nabubuhay, katarungan at pag-asa sa bawat salita'y naghahayag. Inklusibong pagpapatupad ng katarungan panlipunan sa bawat tinig na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Wikay sandata at katalaunan sa pag-aambag at pagkilos laban sa karasan, sa higit na katarungan tayo ay umaasa. Hayaan nating magpatuloy ang pagsibol ng mga salita sa puso ng bawat kabataan at mga kinabukasan. Ang wika'y daan patungo sa mas maliwanag na bukas, kasama ang mga katutubong wika sa pagsulok at tagumpay ng lahat. Kaya't mga kababayan, alingaw-ngaw ng wika'y ating pakinggan. Sa bawat pagsasalita, sa bawat awit ng puso'y may kahulugan, ang wika ng kapayapaan, seguridad at katarungan sa ating mga puso'y mananatiling magtatagalang. Sa pagtatapos ng aking tanyag na tula, naway puso ng bawat isa ay magningning, mahalin, yakapin at itanghal ang wika't kultura sa mga kabataang darating. Buhay ito'y patuloy na bubuhay. Ray Nicolay Arbase, aking pangalan. Mga salitang ito'y aking inaali sa inyo ng buong pagnanasa, pagmamahal sa wika'y itaguyod natin. Sa pagkakaisa ng bawat isa, sa kinabukasan natin ay magwawagi. Ayan, napakahusay, madamdamin at talagang maayos ang kanyang pagkakabigkas. Tama ba, partner? Yes, tama ka dyan, partner. Sang-ayon ako sa iyong sinabi. Oo, kumbaga, pagbati, kami na nagsasabi na pagbati sa iyo, Ray Nicolay Basa, dahil napakahusay ng iyong pagkakabigkas ng isang tula. Take note. Ayan, siya ay... Sariling gawa niya pa yun, ha? Sariling gawa niya. Sariling likha. Tama. So, siya ay Baitang Sam mula sa pangkat Amity. So, shout out po sa mga kaklase ni Ray Nicolay na nanonood. Ayan, sige nga, tingnan nga natin to kung talagang nanonood yung mga klase. Sige, mga klase ni Ray Nicolay, mag-comment nga kayo sa ating live at kung anong gusto nyong sabihin batay sa kanyang ipinakita na tula, na pagtutula. Sige, tingnan nga natin yung mga comments. Partner. Ayan, sabi ni Claire Lawig, congrats Kuya Nico. Ayan. Ayan, so maraming nagko-comment ng kanilang buong pangalan at ang kanilang section. Oo. Shout out po sa lahat. Magaling. Okay, mag-shoutout lang kayo kung may mga gusto kayong shoutout at wag nyo nga kalimutang batiin ang inyong kapwa kamag-aral. Muli, binabati namin si Ray Nicolay B. Basa, nagkamit ng unang gantimpala sa spoken poetry. Sige, So, next Sir na tayo. Patrick, isunod na natin ang nagwagi sa talumpati. Sige, Ang unang para gantimpala. Ayan, tunghayan at panoorin na natin, Ramonians, ang nagwagi sa unang gantimpala sa talumpati. Sabi nga nila, ang wika ay kaluluwa at salamin sa pagkatao ng isang bansa. Kagaya na lamang ng tao. Kung ang tao ay walang kaluluwa, hindi siya mabubuhay? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ayasha Briana Lacra, narito sa inyong harap upang magbahagi, magbigay kaalaman, magpahayag ng aking opinyon, at higit sa lahat, magtalumpati tungkol sa temang Filipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad, at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Una sa lahat, ano nga ba ang wika? Ang wika ay masigit pa sa pakikipagkomunikasyon ng bawat isa. Ang wika ay naglalaman ng ating pagkakakilanlan, kultura, at ng ating kasaysayan. Sa ating bansa, tayo ay biniyayaan ng napakaraming magandang wika. Isa na rito ang ating pambansang wika na Pilipino.
at mga wikang katutubo sa ating kapuluan. Ang ating wika ay nagtataglay ng diwa, naglalaman ito ng kwento, tradisyon, at higit sa lahat, nagtataglay ito ng mga halaga. Sa panahon natin ngayon na may mga teknolohiya o sa mas madaling salita sa ating panahon o makabagong panahon na nagkakaroon at mayroong iba't ibang paniniwala tungkol sa ating bagay. Isa na rito ang ating katutubong wika. Hindi lamang letra at tunog ang ating mga wika, mas lalo na ang ating katutubong wika. Kahit sa ating panahon ngayon, para sa akin, mahalaga pa rin na talakayin at pahalagahan ang ating mga katutubong wika. Sa pag-aaral ng ating katutubong wika, ay mas makikita natin ang ating pinagmulan. Ito'y daan upang mas lalo pa natin talakayin at tangkilikin ang ating kultura at kasaysayan. Ako'y hindi tungkol sa pagiging moderno ng ating bansa. Pero dahil sa modernisasyon at globalisasyon na mayroon tayo, ay marami na sa ating katutubong wika ang unti-unting nawawala. Ito na nga ba ang ating magiging pahimakas sa katutubong wika? Magiging sutok sa buwan na lamang ba ang lahat? Sa pagkakaroon ng seguridad sa wika at katutubong wika, magiging bukas tayo sa pag-unlad ng mas makulay ang pagkakaiba ng kultura, tradisyon, at kaalaman. Ang seguridad ay nag-uuma na mapanatili ang malinis at makapuluhang komunikasyon. Magkalapit lamang ang pagpapalakas ng katutubong wika sa katarungang panlipunan. Kumakaharap ng matinding pagmamalabis ang komunidad ng katutubong, pati na rin ang kawalan ng katarungan. Ang pagtsatsak sa pag-usbong at pagpapalaganap ng ating mga katutubong wika ay pagtubad din ng katarungan sa ating mga sarili at pagbahagi ng ating karunungan sa buong mundo. Para sa akin, ang ating wikang Pilipino at mga katutubong wika ay hindi lamang natin magagamit sa pakikipagkomunikasyon. Ang ating mga wika ay sakap sa ating karunungan, saksi ang araw at buwan sa naidulot nitong kapayapaan, katarungan at seguridad. Sa pagsasabuhay ay mas magiging natin papunta sa liwanag at ligay. Hindi lamang ang ibig sabihin ng mga salita ang ating binubuhay, pati na rin ang kaluluwa at diwa ng ating mahal na wika. Maraming salamat. Ayan, napakahusay naman ni Ayasha. So siya ay mula sa pangkat, baitang 10 pangkat, bravery. So naalala ko siya ay aking estudyante noong siya ay nasa baitang 8 lamang, sir. O, diba? Naalala ko. Napakahusay talaga ni Ayasha. May pinagmanahan talaga, no, partner? Oo, at advisory ko din siya, Sir Patrick. Section Ah, pay. wow, very good. Very good. Tapos ngayon, very na. Oo. Tama? Oo. Tama, May Sir pinagmanahan talaga. Mana sa advisor. Uy, hindi. Okay, kaya Huwag naman nawala yung mga nanonood. Okay. Sige, sa lahat ng mga nanonood ngayon, mag-comment kayo, maglagay kayo ng hashtag para sa araw na ito. Okay. Partner, may gusto ko bang panoorin? Ayan. So, bago natin igawad ang mga sertipiko, tama, Sir Patrick, panoorin or, ayan, tunghayan muna natin ang mga natatanging bilang na mula kay Kelsey Roberto. So, ang kanyang gagawin ay aawit. Sunod naman kaagad ay si mula sa baitang siyang pangkat generosity. Okay. Siya naman ay sasayaw. Ayan. So, una nating panoorin si Kelsey muna. Ako'y anak ng lupang hirang, kung saan matatagpuan
ng bilas ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang iwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging inang hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin, pinakamatayang na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking ibig, ang tanging miniki at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain, at sasama-sama nating pagsisikap, sama-sama rin mararating ang iba't ibang galaw, isang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan, sama-sama natin abutin, pinakama tayong nabituin, at ang ating tagumpay, tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng aking libig, ang tanging minimiki at hinahangad. Ang ako'y tagumpay natin lahat. Ang ako'y tagumpay natin lahat. Balikan ang alaala ng mga makata sa mga awiting tumatak na dito sa ating masa. Musikang noon at ngayon na pinagsanib mga puwersa. Dati senadong isa'y makutag, Glock 9 skas na pinagsama. Sama, sama. Kababayan! Mga kababayan! Mga Pinoy, ang Pinoy mo ay sa silangan, ako ay sinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sarili kulay na kayo manggigil. bakutag. Nang may love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at lagi namimitas, pero sarili kong pera ang iyong winawagkas. Para kang sticks, ugali mo ay napaka-sticks. Slowly pity bye-bye, don't tell a lie. Ang gusto mo ay ilalakas. Ay, nako. Ang hinilig kasi sa mga babae. O, ano na pala nyo? Eh di wala. Hindi ko tuloy something like this. Kung gusto mo, yun, kaya ang iyong buhay. Humanap ka na ng pangit, ibigin mo ang tunay. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak. Mamali man ang pangit, hindi ka iiyak. Humanap ka ng pangit, huwag na ulit. Humanap ka ng pangit, huwag na ulit. Humanap ka ng pangit, huwag na ulit. Ibigin mo ang tunay. Simula sa
Sige na Glock 9. Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumuhaw ka sa bintana na parang isang harana sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sana magmadali at huwag kang magatubili dahil kahit na wala akong pera, magkayabang ko lang sa'yo. Kasta! Ipapasag na kay Kasta! Kamusta? Tuloy ka, halika na para huwag kang mahiyang pumasok. Pasensya ka na sa bahay ko, medyo madumi at nakakasulasot. Huwag kang matakot, papasukin mo yung iba mong kasama. Papaupuin mo sila sa sofa tapos paikutin mo yung dala mong alak. Sarado mo ang pinto, may gago. Ako, huwag kayong aalis sa kwarto, may kukunin lang ako. Humanda na kayo, mamatay sa kamay ko ngayon ay wala na kayong kawala. Wak! Wak! Ito ang kwento ng tunay na mga makata. DJ Dubs. Ayan. Ayan, nagbebel na dito sa Recto Senior High Wielding Partner. Ibig sabihin, Ayan. time na. Time na raw. Okay, so ang husay talaga ng mga mag-aaral sa naman magsaysay. Di ba, Sir Patrick? Kitang-kita ang pag-awit, ang pagsayaw, mapasolo at mapagrupo. Ibang-iba talaga kapag batang Ramonians, no? Kapag dinadala nila yung kultura ng kahusayan sa atin. Tunay nga na ang husay talaga nila, Sir Patrick. So napapasana all na lang ako habang nanonood. So sabi nga nila, sadyang may kanya-kanya tayong kahusayan. Ayan, maraming salamat sa mga mag-aaral na nagbahagi sa atin ng kani-kanilang talento sa pag-awit. Walang iba kundi si KLC ng pangkat Darwin, ikasyam na baitang, at sa pagsasayaw naman ay ang mga mag-aaral sa ikasyam na baitang pangkat Generosity. Ayan, alam mo ba, partner, atabs ko yan. Mga atabs ko yung 9 Generosity. Kaya naman pala. So, napakagaling nilang sumayaw, Sir Patrick. Nayuto lang. Nauto lang namin yan. Oo, ayan. So, magbasa muna tayo ng mga comments sa comment section. Kasi sabi ni Celine Amity, sabi niya, syempre naman, sir at ma'am, syempre mga Ramonians na ito eh. Collab daw kayo ni Nicki Minaj. Ayon naman kay Harry Serna. Ayan. So, ako'y natutuwa na maraming nagko-comment sa ating comment section. Pero, Ramonians, mag-ingat tayo at iwasan natin na mag-comment ng hindi kaaya-aya. Kasi maraming nanonood sa atin. Meron tayong 220 na viewers ngayon sa ating live. Tama ba pagkakarinig ko, partner? 220,000? Yes, tama ka dyan, Sir Patrick. 220,000. So, para mas gumamit pa yung ating viewers, ayan, huwag nating kakalimutan i-like, i-share ang ating FB Live ngayon. I-follow nyo din ang aming FB page, ang Filipino RMHS Kagawaran. Filipino. Ayan. Sige, huwag na natin patagalin pa, partner. At ating ipakita na ang mga gantimpala na may bibigay sa mga nanalo. Mapa first place hanggang third place. Sige. Ayan, para sa slogan poster making, ang nangunang gantimpala ay, pero bago yan, partner, ano nga pala ang prices nila? May alam ka ba? Kasi ang balita ko, ang first place makakuha ng medal, gold medal. Ayan. Tapos isang certificate at 200 pesos na GCash. Ayan. Tumataginting na 200 pesos na GCash. Ayan. Sige, para sa slogan poster making, ang nakakuha ng unang gantimpala ay si Athena Gwyneth A. Bernardino. Ayan. Pangalawa, nakakuha naman ng ikalawang gantimpala ay si Chelsea May A. Angeles. At ikatlo,
Ikatlo. Para naman sa ikatlong gantimpala, walang iba kundi si Francesca Gianna V. Serrano. Ayan. So sila ang nagwagi sa slogan poster making sa buwan ng Wika 2023 na may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ayan. Alam ba, partner, may nalilimutan tayo. May bumulong lang sa akin na estudyante. Sabi niya, Sir, first place lang yung sinabi mo. Ano naman po ang premyo ng second tsaka third place? Ano nga ba, partner? Ayan, Sige nga. sabihin mo na, Sir Patrick. Ako na? Okay, sige. Para naman sa second place ay makakakuha ng certificate at 150 pesos na GCash. Ayan, para naman po Ayan, i-Gcash mo na yan. Kaya nga, GCash na yan. Para naman po sa third place ay may certificate at 100 pesos na GCash. Ayan, maaari na tayong, may panload na tayo para makapag-text na at makapag-video call kay Jowa. Tama ba, partner? Tama ka dyan, Sir Patrick. At syempre, yung mga nanalo or mga nagwagi sa ating patimpalak ay merong karagdagang puntos sa kanilang asignatura sa Filipino. Di ba? Tama ba ako, Sir Patrick? Tama ka dyan, partner. Kaya ipakita nyo lang yung katibayan na may sertipiko kayo at yung pyesa o yung pinerform ninyo. Pakita nyo lang kay Filipino teacher ninyo. Ma'am, sir, naku po'y nanalo. Alam na po nila yan. Basta ipakita nyo lang. Ayan. Sige, para naman sa susunod na patimpalak na masining na pagkukwento. Ang unang gantimpala ay nagwagi ay muli si Atina Gwyneth Bernardino mula sa 8 Einstein. Yan, palakpak tayo dyan, partner. Napakagaling talaga. Ayan, maaari kayong mag-comment sa ating comment section ng Club Emoji. Okay. Ayan, para naman sa ikalawang gantimpala, sino yan, partner? Ayan, next. Ayan. So, ang nagkamit naman ng ikalawang gantimpala sa isinagawang patimpalak ng masining na pagkukwento sa buwan ng wika ay si Zaira ba? Zaira Jones L. Andes. Tama ba ako ng pagkakabasa? Parang Zaira Jones. Oh, parang Zaira. Basta pag i-claim niya yung price niya, magpakita siya ng birth certificate. PSA, yung PSA birth certificate. Oo, para naman sa ikatlong gantimpala, ang nagwagi ay si Chelsea T. Ano Nuevo. Ano Nuevo. Ayan, Ayan. pagbati sa inyong lahat. Huwag niyo kakalimutan na mag-comment, bigyang pagbati at palakpak ang inyong mga kamag-aral, lalong-lalo na sa mga nagwagi. Ayan. Sige, next. Sa patimpalak na pagsulat at pagbigkas ng talumpati. Sino ba ang nakakuha ng unang gantimpala? Walang iba. Kundi Ayan. Si Ayasha Lacra ng 10 Bravery. So siya ang nagwagi sa unang gantimpala sa isinagawang patimpalak na talumpati sa buwan ng wika. Ayan na naglalag na yung ano ko, Sir Patrick. Oo, naglalag na yung internet natin dahil umuulan na naman. Pero kahit na gano'n, tuloy-tuloy pa rin tayo. Next, para sa ikalawang gantimpala, ang nagwagi sa pagsulat at pagbigkas ng talumpati ay si Ellie Gabe Cordaño. Ayan. Pagbati. Para naman sa ikatlong gantimpala. Siya naman si Elaine Perez. Ayan. Pagbati sa inyong lahat sa pagbigkas at pagsulat ng talumpati. Para sa susunod naman, meron pa ba tayong i-award, partner?
Yes, sa spoken poetry. Ayan. Ayan, spoken word poetry. Kilalanin naman natin ang mga nagwagi sa spoken word poetry. So, ang unang nagkamit ng unang gantimpala, walang iba kundi si Ray Nicolay B. Basa. Ayan, so siya yung napanood natin kanina, Sir Patrick. So, siya ang nagwagi. Ayan, siya ang nakakuha Napakagaling talaga, ng no? gantimpala sa isinagawang patimpalak sa spoken word poetry. Palakpakan natin siya, Ramonians. Yan. Virtual club. Virtual club. Ayan, ang galing club. Bigyan natin siya ng ang galing club. Ang galing. Ang galing-galing. Sige, next partner. Para naman sa ikalawang gantimpala ay si Jacqueline R. Almonte. Ayan, napakahusay din ito, partner. Palakpakan natin. At ang ikatlong gantimpala nakakuha ay si ayan. Sa makatuwid partner, dalawa lang pala ang Nanalo. sa spoken poetry. Kahit na ganon, may chance pang sumali ang iba sa susunod na taon. Tama ba, Oo, sa partner? susunod na taon. Yes. Tama ka dyan, Sir Patrick. So, tunay nga na napakahusay talaga ng mga mag-aaral sa ating paaralan, sa mataas na paaralan ng Ramon Magsaysay High School. O dahil taglay nila ang kahusayan na pinamana sa atin. Kaya naman magbasa tayo ng mga comments. Kahit Ayan, mga dalawa lang bago tayo magtuloy. Ayan, ayon kay Harry Sir na #edit kayo na. #sana all, sana merong certificate of participation. O, di ba? Pwede naman lahat makakuha ng certificate basta sumali tayo, di ba? Tama ba ako, Sir? Oo, dapat sumali tayo kasi siguro may mga napasana all siguro dahil hindi nakarating sa kanila yung announcement o anunsyo natin na may programa tayong nilulunsad. Ayan. Di ba? Napaka-husay. Kaya palakpakan muli natin. Bigyan natin ng virtual club ang lahat ng mga sumali at naging parte ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ayan. Palakpakan natin. Lalo na yung mga participants. Ayan. Palakpakan natin. Kaya naman, Sir Patty, pakinggan natin ang ating masigasig na puno ng kagawaran sa Pilipino. Ayan, bigyan natin ng isang masigabong virtual na palakpak si Ginang Catalina Manungsong para sa kanyang mensahe. Sa ating butihing ama ng paaralan, Ginoong Jean T. Pangilinan, sa ating masisipag na puno ng kagawaran, sa mahusay na ating mga guro at sa pinamahal kong mga mag-aaral. Gayun din sa mga suportadong mga magulang sa mga gawain ng ating paaralan. Isang mabiyayang hapon po sa ating lahat at masayang buwan ng wika sa ating lahat. Mabuhay! Una sa lahat, maraming salamat po sa pakikiisa, pakikipagtulungan upang maging matagumpay ang nasabing gawain ng kagawaran. Pagbati sa ating mahuhusay na mga nanalo sa iba't ibang paligsahan. Tunay ngang taglay ninyo ang kultura ng kahusayan. Pagbati muli. Gayun din, hindi magiging matagumpay ang nasabing gawain ng kagawaran dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa, naging matagumpay ito sa pangunguna ng tinig ng kabataan, sa pamamahala ni Ginoong Robert Justo, katuwang ng kanyang mga kasama, Ginoong John Patrick Magdaraog, Binibining Charlene Angeles, Ginang Daisy Palangdan, at gayon din sa aking mga minamahal na guro. Tunay ngang ipinakita ng kagawaran ang pagkakaisa at pagtutulungan upang maging mabunga at makabuluhan ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Maraming salamat din sa ating
mga namahala sa SSG, kay Ginang Sheila Sels at Ginoong Christian George Epi, gayon din sa ating minamahal na puno ng kagawaran, Ginang Ruby Denopra, ang puno ng kagawaran ng Aralin Panlipunan. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Gayon din sa ating minamahal na puno ng kagawaran. Kitang-kita ang suporta ng puno ng kagawaran natin, ng ating punong guro sa mga gawain ng kagawaran. Maraming salamat, Sir Jean. Sabi nga, wikang Pilipino at mga katutubong wika ang nagbibigkis sa ating mga Pilipino. Wikang Filipino ang lunduyan ng karunungan. Wikang Pilipino, wika ng pagkakaisa. Wika ng pag-unlad. Ipagpatuloy natin, pagyamanin, isulong ang matatag na wikang Filipino. Hindi lang ngayon, lalo na sa mga susunod na araw, mabuhay ang wikang Filipino. Muli, maraming salamat po at mabiyayang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat, ma'am, sa isang maganda at mabuhay na pagbibigay salita para sa lahat. Hindi lang sa mga guro, hindi lang sa mga bata, bagkus sa mga magulang at sa lahat ng mga nanonood. Ngayon, palakpakan natin, partner si Ma'am Lynn, dahil binigyan tayo ng kanyang magandang mensahe, no? Yan, maraming salamat po, Ginang Catalina Manungsong. Siyempre sa pangunguna ng programang ito at sa patuloy na pagbibigay inspirasyon sa ating mag-aaral, gayon din sa ating sa mga guro. Ayan. Karagdagan lang, partner, sa mga nanalo, okay, kasi batid naman namin na hindi lahat ay may GCash. Tama? Tama ba, partner? Lalong-lalo na yung mga nasa mababang batang o yung grade 7, 8, ayan. Kaya ngayon, ang gagawin na lang ay ibibigay ng cash sa kanila yung kanilang mapapanalunan. Pero paano yun? Okay, ibibigay namin ang cash sa Filipino teacher. Kung sino man ang Filipino teacher ninyo, doon namin ibibigay yung premyo nyo para sila na ang mag-aabot sa inyo. Pag nag-face-to-face na. Lalong-lalo na yung mga grade 10, hindi pa nakaka-face-to-face. May pati rin kami mga grade 8. Mga grade 8 yan. Kaya, ayun. Basta, ibibigay namin ang inyong prize. Pwedeng makuha nyo bukas kung may pasok ang grade 7 at 9. Tapos, sa 8 and 10 naman ay sa Thursday. Ayan. Ayan, kaya, so wag na natin patagalin pa. Ayan, pasasalamat din, munti ko na makalimutan, maraming salamat din sa kay Ginoong Ginoong Christian George Epi sa pangunguna ng ating stream ngayong hapon sa programa at sa mga officers ng SSLG. Ayan, maraming salamat. Ayan, pasalamatan din natin, partner, ang kanilang guro, taga-Babantnubay na si Ginang Sels. Ayan. Tapos maraming salamat din kay Ginoong Jinty Pangilinan, ang ating punong guro, dahil kung wala siya, wala tayo ngayon dito para magtanghal o magbigay parangal sa lahat ng mga nanalo. Ganyan din sa mga puno ng kagawaran, sa mga kapwa naming guro at lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nanonood at mga magulang. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat. Partner, sa mga katulong natin dito sa live stream na to, tama ba? Tama, sir. Ang mga officers ng SSLG, tama? Dahil napakahusay nila. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ating pakinggan at bigyang pugay si Ginoong John Robert Justo para sa kanyang pampinid na pananalita.
Magpasalamat ka na. Okay, maraming salamat. Magpapayabong ng ating kultura at ng ating salita. Kasama ang mga wikang pagkukuhan natin bansa at syempre ang ating wikang Pilipinos, ang Pilipino sa atin. Muli, maligayang pagdiriwang po sa ating lahat ng mga wika. Maraming salamat muli sa SSLG Makabayan at sa ating puno ng Kagawaran ng Team at sa ating puno sa Region Team. Mabuhay mo lahat pag-aaral sa ating lahat. Ayan, so mukhang nagkakaproblema si si Ginoong John Robert Justo. So hintayin natin, baka nagkakaproblema sa kanyang sounds. Sir Patrick. Alam ko okay na. Nasabi naman niya na yung mga gusto niyang sabihin. Na lubos siyang nagpapasalamat sa lahat. Lahat-lahat. Ayan. Sige, Ayan, isang maalab na pasasalamat at pagbati Ginoong Justo bilang tagapangulo sa programang ito. Naway naikintal sa inyong isipan, Ramonians, lahat ng mga sinabi ng ating mga tagapagsalita. Ayan. Hindi lamang, yun nga, ating mahalin ang ating sariling wika, hindi lamang sa buwan ng Agosto, ngunit maging sa pang-araw-araw nating buhay. So hindi lang wika, hindi lamang siya yung pwede nating mahalin, bagkos pati na rin ang ating wika. Ayan. Ayan. Hindi lang jowa ang minamahal. Hindi lang magulang ang minamahal, bagkos ang ating wika din. Dahil kung wala tayong wika, hindi tayo magkakaroon ng isang magandang komunikasyon sa bawat isa. Tama. Kaya naman, Sir Patrick. Ayan. Kaya naman, muli maraming salamat sa lahat ng mga nanood, nag-like, nag-share at nag-comment sa ating FB Live ngayon. Maraming salamat. Ako ang inyong lingkod, Binibining Charlene P. Angeles mula sa Kagawaran ng Pilipino. at ako naman si Ginoong John Patrick Magdaraog mula sa Kagawaran din ng Filipino at kami ang inyong tagapagdaloy ngayong hapon sa programang ito. Muli, paalam at salamat.